Mga kwento ni Felmo. Ang kwentong ito ay karanasan ng asawa ng pinsan ko. Natawagin na lang natin sa pangalang Dilo. Taga Iloilo City po kami. Pati na ang pinangyarihan nito. Galing sa isang bayan sa norte. Ang parte ng lugar na ito ay bantog at sikat sa mga kwentong kababalaghan. Lalo na ang mga kwentong aswang. Nais ko mang ipaalam ang eksaktong lugar pero bilang respeto sa mga nakatira doon, hindi ko na babanggitin. Ang pinsan ko na ito ay isang magaling din na manghihilot. Yung tipong hindi makaya ng ibang manggagamot sa mga malalayong lugar. Siya ang pinupuntahan. At isa pa, hindi ito naniningil kahit na sentimo. Kakaiba man pero ang ginagamit niyang lana, pampahid o balanyos sa Hiligaynon ay isang gaas. Yung ginagamit sa gasera. Maganda umano ito sa masasakit na parte ng katawan, lalo na sa pasma. Isa sa mga naging pasyente nito ay puputulan na sana ng hinlalaki sa paa dahil nabubulok na ito. Pero dahil sa tiyaga at galing, inaraw-araw niya yung paghilot nito sa loob ng 2 linggo. At sa maniwala man kayo o sa hindi, naibalik niya ito sa normal. Lagi din itong may dalang itak o binangon sa Hiligaynon. Ginagamit niya ito sa mga gawain pang araw-araw. Napakatalas nito na hindi niya halos hinihiwalay o nilalayo sa katawan niya. Kahit mismong sa pagtulog, nasa tabi niya ito. Kaya naman kami, naniniwala kaming dito nanggagaling yung angking tapang at abilidad niya. Naging kilala din ito bilang manunugis ng mga halimaw sa dilim o ang tinatawag na mga aswang. May isang pangyayari kasi kaya siya naging bantog sa ganito. Nasa edad 30 anyos na siya nito. May 3 anak sila ng pinsan ko. Medyo may kahirapan ang buhay noon. Yung tipong may bigas ka lang, masaya ka na. Lalo na sa kanila gawa ng malayo ang kabihasnan at sa purong bundok lamang at karagatan kumukuha ng kabuhayan ang mga tao. So kung may bigas ka noon, ulam na lamang ang poproblemahin mo. Wala din noong mga kalsada na konkreto at yung mga bundok lang ang ginagamit na daanan papunta sa mga baryo-baryo o barangay. Nangyari ito nung kumuha siya ng bigas na nabili niya sa kabilang bundok. Wala din silang kalabaw na kakargahan ito kaya nagtiis itong ikarga sa balikat niya. Mga 4:00 ng hapon. Dahil sa pagod, nagpahinga ito. Habang nagpapahinga, meron siyang nakitang isang lalaki. Papalapit sa kanya. Matipuno ang pangangatawan nito. At base sa pagkakaalam niya, mukha itong dayo. Nilapitan siya at kinausap ng lalaking ito. At nang malamang bigas ang dala niya, ang sabi ng lalaki,
Pauli ako bibugas mo pre kung pwede tungaon ta lang na para may tigangon ko lang karon na. Sa Tagalog, pre, pwede bang makabili ng bigas mo pre? Hatiin na lang natin yan para sasaingin din ako mamaya. Ayos sana kung okay ang pagkakasabi nito. Pero may halong tapang na para bang inuutusan lang nito ang pinsan ko. Ang ginawa niya, tinanggihan niya ito. Dito, lalo itong nagpumilit. At bigla na lamang galit na galit daw. Hindi pumayag si Dilo. At dahil din dito, tiningnan siya ng masakit ng lalaki. At ang sabi sa kanya, handa ka lang karoon. O humanda ka mamaya. Saka ito tuluyang umalis. Binaliwala ito ni Dilo at pinagpatuloy ang paglalakad. Dahil sa layo, inabot na siya ng dilim sa daan. Malapit na sana siya sa kanila nang may marinig itong tunog na galing sa para bang malaking ibon na lumilipad. Paulit-ulit ang tunog na yon. Nagaling sa isang wakwak. Napalingon siya sa taas. At dito, nakita niya ang isang lumilipad na nilalang. Sa pagkakadescribe niya, isa itong buong tao na may pakpak. Mula sa kamay hanggang sa paa. Mapupula ang mga mata nito. Mahahaba ang mga tenga at dila. At ang mga daliri nito sa paa, parang mga kamay na ginagamit na pangdagit. At ang karamihang punteriya na parte ng katawan natin na dinadagit ng mga ito ay yung pinakapaa natin para hindi makapalag ang biktima nito. At kapag nadagit ka niya pataas, bibitawan ka nito bigla para mahulog na pwede mong ikamatay o ikawala ng malay. At pagkatapos, dito ka na nila magiging pagkain. Dahil hindi iba sa pinsan ko ang mga ganitong uri ng nilalang, ang ginawa niya, inilagay niya ang kalahating sakong bigas na dala niya sa gitna ng paa niya. Inipit niya ang mga paa niya doon para matakpan at maging pabigat na rin. Tapos, tumihaya ito at kinuha ang itak niya. Naghintay ito ng tamang pagkakataon dahil alam niya na dadagitin siya nito. Ang sabi pa ni Dilo, kapag nakakita ka ng ganitong nilalang, wag na wag kang tatayo. Sobrang bilis umano nito at kapag nadali ka sa paa, hindi ka na makakapalag. Wala ka ng kawala para maging pagkain nila. Nung akma na siya nitong dadagitin, kinapitan niya ng mabuti ang nilalang na ito. Wala na siyang ibang ininda, basta patuloy niyang pinagsasaksak ito ng patalim niya. Siguro, hindi inasahan ng nilalang ang ganitong ginawa ni Dilo. Kaya wala din itong nagawa kundi kalmutin na lamang din pabalik ang dapat ay biktima niya. Hanggang sa magkabitawan sila at lumipad palayo ang nilalang. Dali-daling umuwi si Dilo nun. Gawa ng nangihina ito at napakaraming sugat niya galing sa kalmot. Ang sabi niya sa asawa niya,
wag na wag ipagsabi ang nangyari. Dahil tiyak, hindi naman lahat maniniwala. Pero kinabukasan nun, naibalita ng asawa niya sa kanya na merong isang bangkay ng lalaki na kinukumpulan ng mga tao sa dalampasigan. Malaki ang posibilidad na ito ang nakaharap ni Dilo. Base na rin sa pagkakadescribe nila at yung nakasalubong niya sa bundok. Maaaring hindi ito nakaabot pa uwi dahil sa dami ng sugat na natamo nito sa mga saksak galing sa itak ng manggagamot. Taong 2002, Sariaya, Quezon. Merong isang malaking factory doon at isang supervisor ang lolo ko. Sa likod ng factory na ito, merong mga bunkhouse na tirahan ng mga pamilya na mga nagtatrabaho doon. Isa kami sa mga nabigyan ng pagkakataon na tumira dito dahil sa mataas na rin ang katungkulan ng lolo ko noon. Simple lamang ang bahay na ito. Yari sa kahoy na may silong at sa paligid nito, isang malaking ektarya ng lupa. Masukal at magubat. Pwede itong taniman ng mga nakatira doon. Kunwari, mga gulay at kung ano pa. Ang ibang parte nito, tinabasan para tayuan ng mga bahay. Bali 5 ang bahay na ito, magkakatabi at magkakaharap. Sa dulong bahay kami nakatira noon. Yung tita ko naman, nasa unang kanto. Nasa likod ng gripo ang tirahan niya. At ang gripo na ito, nag-iisang kuhaan namin ng tubig sa bunkhouse. Dito kami naliligo at nag-iigib. Ang tita ko na ito, noong mga panahon na yon, buntis sa pangatlo niyang anak na lalaki. Hindi din iiba sa amin ang mga paniniwala nating mga Pinoy tungkol sa mga alagad ng dilim o sa tinatawag nating mga aswang. Kaya nga noon, bago pa man mag-alas 6 ng gabi, pinapauwi na kami para maghimasa o maghugas ng kamay at paa. Mag-aalas 3 noon ng madaling araw. Si Kuya Delo, isa sa mga security guard na naka-assign doon sa factory, rumoronda ng ganong oras. Flashlight lamang ang gamit niya noon bilang ilaw dahil wala pang ilaw ng poste. Sa mismong lugar na tinitirahan namin, dun yung parte na pinakamadilim sa lahat. Nagawi siya sa parte ng gripo, sa tapat ng bahay nila tita. Dito, may napansin siyang babaeng may mahabang buhok. Abot puwitan ang buhok nito. Nakatalikod. Nung una, hindi niya pinansin o tinagal ang titig dito. Kasi baka mamaya, naliligo pala ito. At iba, isiping namboboso siya. Tinuloy niya ang pag-ikot sa paligid hanggang sa makarating sa dulo at makabalik. Nung pabalik na siya sa pabrika, edi napadaan ulit ito sa bunkhouse. Nakita niyang nandun pa rin ang babae. Nakapagtataka gawa ng napakatagal naman itong maligo. Tapos 'di ba, ganong oras pa. Napansin niya din na hindi naman basa ang katawan nito at hindi din bukas ang gripo.
Para bang hindi ito mapakali. Aalis. Tapos babalik na may gustong makita doon sa bandang gripo na yon. Sabi ko nga, sa tapat lang ng bahay ng tita kong buntis, itong gripo. Dito na-realize ni Kuya Delo na yung mga nakatira sa bunkhouse, kakilala niya. At wala siyang nakikitang babae doon na ganon kahaba ang buhok. Nang muli itong huminto doon sa gripo, nilapitan na ito ni Kuya Delo. Tinanong niya ito. Hindi ito sumagot pero bigla na lamang itong tumingin sa kanya. Dito na napaatras ang gwardya. Nataranta nang makitang nanlilisik at namumula ang mga mata ng babaeng ito. Mabalahibo ang buong katawan at tumutulo ang laway na akala mo asong baliw. Tumakbo si Kuya Delo noon, pero napahinto ito nang bigla na lamang nawala ang babae. At biglang may mabigat na kung ano ang dumapo sa puno ng santol sa likod lang ng gripo. Dito na naalala ng gwardya na humugot ng baril at paputukan ito. Sa kanya tinawagan sa radyo si Lolo na naka-assign din ng gabing yon sa pabrikang ito. Hinintay niyang may bumagsak na kung ano sa taas ng santol. Pero wala. Hindi din pwedeng imahinasyon lang yun ni Kuya Delo. Gawa ng nagsigalawan pa ang bandang sanga nito. Katulad ng kapag may sumampang ibon sa isang puno. Dito na nagkagulo ang lahat. Pati yung mga manok, nagsiingayan na. Nagising ang mga tao sa bunkhouse at nung umaga din na yon, nagkaroon na ng mga usapan doon, lalo na yung mga matatanda. Sitiyahin pala nung gabi din na yon, hindi daw siya makatulog sa higaan. Parang pabalikwas siya ng pabalikwas na hindi mapakali. Masama din ang kutob niya noon. Kaya nagsabit na lamang sila ng bawang sa mga siwang ng bubong at bintana. Buti naman, di ba? Si Kuya Roger na nakatira din sa isang bahay sa bunkhouse. Naalimpungatan din ito. Dahil meron siyang natanaw na isang hugis taong palipat-lipat sa bubungan ng bahay. At pabalik-balik daw itong humihinto sa bahay ng tita kong buntis. Hindi siya sigurado nun kung totoo ba ito o nananaginip lang siya. Nakaramdam din ito ng takot kaya pinili niya na lang na manatili sa loob ng bahay nila hanggang sa makabalik siya sa pagtulog. Naging maayos naman ang pagbubuntis ni tita hanggang sa mailuwal ang anak niya. Hindi na rin nagpakita pa o bumalik ang babaeng iyon doon sa bunkhouse. Pitong taong gulang ako nang mangyari ito. Kasalukuyang ipinagbubuntis ni mama noon ang nakababata kong kapatid. Sa ganitong panahon din, usap-usapang ang umaaligid na aswang sa lugar namin. Lalo na sa isang ospital na paanakan na sobrang lapit lang din sa lugar namin. Kahit na nagdadalang tao, mas gusto ni nanay noon na sa bahay na lamang siya manganak.
kesa dito sa sinasabing ospital na ito. Iniiwasan ng karamihan ang paanakan na ito, maski ang magpa-check up. Dahil lahat ng buntis na doon nanganganak, hindi nabubuhay ang mga supling. Kahit gaano kalakas at kalusog ang bata, namamatay ito. At ang madalas na pinapalabas na rason, mahina ang puso o di kaya impeksyon. Meron kaming kapitbahay na buntis na kabuanan na niya. Kalagitnaan ng gabi, bigla itong nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Malayo sa lungsod yung lugar namin. Malayo sa pinaka-main na ospital. Wala nang ibang lugar na mas malapit puntahan nun, kundi yung paanakan. Walang nagawa ang mag-asawa ng kapitbahay namin, kaya dinala nila ito doon sa paanakan na iyon. Nag-labor ito at nanganak. Normal at malusog. Kaya naman takang-taka sila na makalipas lamang ang 5 oras na paglabas ng bata, idineklara itong patay. Hindi ito matanggap na mag-asawa. Napaka-imposible kumbaga. Nung mga panahon din na yon, wala pang autopsy at katulad namin na nasa probinsya, hindi namin alam kung paano ang proseso ng pang-iimbestiga o hindi namin magawang magreklamo dahil hindi namin alam kung paano at ano ang irereklamo. Meron umanong doktor dito sa paanakan na ito, yung mismong nagpapaanak. Sa kanya umiikot ang usap-usapan dahil may lahi umano itong aswang. Kasama ng ama niya na nasa 95 years old noon, pero sobrang lakas pa. Kaya naman, mas pinili ni nanay na sa bahay na lamang abutin ng panganganak. Isang driver si tatay noon. Gabi na akong umuwi. Minsan lasing pero hindi naman din problema sa amin. Isang gabi, umuwi si tatay galing trabaho. Naabutan niya si nanay na para bang hindi mapakali. Lakad ito ng lakad. Madilim pa yung bahay namin noon. Tanging gasera lamang ang ilawan namin. Pinaghain ni nanay si tatay ng makakain. At pagkatapos, maaga nitong niyaya si nanay na magpahinga na dahil madaling araw. Kailangan nang umalis ni tatay para magtrabaho. Nakahiga na sila noon nang may maamoy si tatay na isang langis. Sa amin noon, kapag nakaamoy ka ng ganito, ng 10 oras ng gabi, kahit na wala namang gumagamit ng langis sa amin, ibig sabihin, may kung anong nilalang ang umaaligid sa lugar nyo. Na syempre, anong nilalang pa ba ang mahilig magpahid ng langis sa katawan bago mambiktima? Walang iba kundi aswang. Di nagdalawang isip si tatay na tumayo at kunin ang itak niya. Lumabas ito ng pinto at nagtaas ng boses. Hoy! Kung sino ka man, humayos ka. Huwag mong subukang galawin na mag-ina ko. Nagising na kami nung time na ito. Yung kapatid ko nun, bigla na lamang napasigaw habang nakatingin kay nanay. Paano kasi? May nakita siyang parang malaking lubid na nakabitin sa may bubungan. Paturo ito
sa kung saan nakahiga si nanay. Gumagalaw-galaw na sa madaling salita, isa itong dila na galing sa kung ano ang nasa taas ng bubungan. Agad na bumalik si tatay sa pwesto ni nanay at yung pawid namin na bubungan, pinagtataga niya ng itak. Tumigil lamang ang pangangamoy ng langis nang may tumalon na pusa mula sa taas. Mabilis itong tumakbo palabas ng bahay. Hinabol ito ni kuya at tatay pero hindi na ito nakita pa. Hindi na nakapasok si tatay noon nung madaling araw dahil hindi na sila nakatulog ni kuya para mabantayan si nanay. Sa awa naman ng may kapal, wala nang ganitong pangyayari hanggang sa mailuwal ng normal ang kapatid namin. Bago ko ipadala ang kwentong ito, sinigurado kong may pahintulot ito ng kapatid ko at ng asawa niya. Ilang taon na itong nakalipas, pero naging mistula itong aral, lalo na sa aming mga nakakaalam. Taong 1998, ikinasal ang kapatid ko na tawagin na lang nating Ernesto at ang asawa niya na si Helen. Magkababata silang dalawa. Kaming tatlo. Isang taon lang naman ang agwat namin ni Ernesto, kaya barka-barkada naming kasama si Helen at ang iba pa naming kapitbahay. Hanggang sa lumaki at nagkagusto ang dalawa sa isa't isa. Bagay na wala namang naging problema. Ilang buwan matapos silang ikasal, nakabuo na kaagad sila nang sana ay panganay nilang anak. Bale, nagtayo sila ng maliit na kubo-kubo sa tapat lamang ng bahay ng mga magulang namin. Mga 6 na buwan na ang ipinagdadala ni Helen noon nang magdesisyon silang manirahan na muna sa bahay ng kapatid ni Helen sa bayan. Hindi po kasi patag ang lugar namin sa probinsya. Mahirap imotor o i-tricycle. Nung time din na yon, yung pinakakilalang manghihilot sa amin, matanda at mahina na. Hindi na kami sigurado kung kaya niya pa bang magpaanak. So yun nga, 6 na buwan, nasa baba na sila sa bayan. Nag-uuwi na lang ang kapatid ko kapag kailangang mag-angkat o magbaba ng mga produkto nila tatay. Nag-iisa lang din na nakatira ang kapatid ni Helen na yon sa bayan. Isa itong teacher na hindi na nakapag-asawa pa hanggang ngayon. Sa madaling salita, matandang dalaga ito. Pero makalipas lamang ang ilang buwan, magwawalo na noon ang sanggol sa sinapupunan ni Helen nang mabalitaan naming wala ng bata. Takang-taka naman kami noon kasi may pinagkakatiwalaang doktor sa OB ang mag-asawa. Nakilala din sa bayan na siya ring nilalapitan ng mga nagbubuntis sa lugar namin. Walang problema si Helen sa pagbubuntis. Basta nagdugo na lamang ito 1 buwan bago ang kabuwanan niya. At nang lumabas ang bata, akala nila kulang lang sa buwan pero wala na itong buhay nung mailuwal. Ang sabi pa ng nagpaanak, hindi na buo o wala daw itong atay. Pati ang parte ng puso niya, kulang daw. Kahit mismo ang OB ni Helen,
hindi makapaniwala nun. At isa pa, magaling ang doktor sa lying in. Pinagkakatiwalaan din ito. Pinabinyagan ng bata. At siguro, umabot din ang buwan na nanatiling tahimik ang mag-asawa sa ganitong usapin. Lalo na si Helen. Nung naging maayos ng lahat o nakahinga na sila ng maluwag, dito na nagkwento ang mag-asawa. Hindi kasi katulad sa mismong baryo namin. Magkakakilala kami kasi maliit lang ang tribo o komunidad namin. Kaya pagbaba nila dun sa bayan, iba-ibang tao ang nakakasalamuha nila. Ang iba, hindi pa taga roon. Nawala sa isip ng kapatid ko o ni Helen ang paniniwala patungkol sa mga aswang. Kasi alam mo na, masyadong matao sa bayan. Hindi mo katatakutan kahit na maglakad ka ng gabi kasi meron at meron kang makakasalubong na buhay. Ayon kay Helen, wala noon si Ernesto. Umakyat ito sa amin para magbaba ng mga produkto. Habang nagpapahangin daw siya sa lote ng kapatid niya, merong tumawag sa kanya. Mag-asawa. May edad na ang mga ito at naglalako ng inasal na isda. Inalok nila si Helen pero tumanggi ito kasi yung mga kinakain nila noon puro din galing sa amin sa taas. Gulay, manok, mga itlog ng manok. At kapag sinipag si tatay, nagtatapa ito ng karne. Kaya bihira lang din sila kung mamili doon. At kung bibili man, yung kapatid ni Helen yung namamalengke pagkatapos nito sa school. Kahit tumanggi na si Helen noon, hindi sila umalis. Panay pa rin ang ngiti ng mag-asawa at hindi umaalis ang tingin ng mga ito sa tiyan niya. Dungaw na dungaw ito sa mababang bakod na parang nakakita ng masarap na pagkain. Bago umalis ang mga ito at tinuloy ang paglalako. Dito na nagsimulang gabi-gabi nananaginip si Helen ng hindi maganda. Lagi niyang nakikita ang sarili niyang nakahiga at hindi makagalaw. Tapos, sa bintana mismo, merong sisilip na isang malaking aso. Amoy na amoy ni Helen ang baho nito na para bang totoo ito at hindi siya nananaginip. Meron ding gabi na ganun na naman. Hindi siya makagalaw. Yung tipong nakadilat lang ito. Tapos, mararamdaman niya na may kumakalikot sa tiyan niya. Pero hindi niya magawang tumingin doon. Dahil maski ang leeg niya, hindi niya maipihit. Sunod-sunod na gabi niya itong napapanaginipan na parang totoo. Hindi niya ito sinabi kay Ernesto nung una dahil natatakot siya sa kung ano ang isipin ng kapatid ko. At akala niya, parte lang ito ng normal na pagbubuntis. Lalo na at malapit na siyang manganak. Naging kampante lang din sila sa bahay na iyon dahil sementado, pati bubong, yero, at sa tapat pa ng kalsada. Kaya talagang hindi niya naisip ang pwedeng masamang mangyari. Isang linggo niya itong napapanaginipan bago siya nagdugo. At yun niya, nung mailabas ang pamangkin ko,
wala na ito. Dagdag pa ng mag-asawa, bukod sa walang atay at kulang ang puso ng sanggol, meron ding mga kalmot si Helen sa hita at malapit sa puwerta niya na hindi normal ayon sa doktor at sa OB niya. Although expected na merong mga stretch mark mula sa pagbubuntis at hanggang sa mga anak na ito. Ito umanong mga kalmot na to, masyadong malalim para sa stretch mark ng isang buntis. Para itong galing sa kuko o pangil ng kung anong sumugat o humawak sa parte na yon. Kaya nga, binigyan pa ito ng ekstrang anti-tetanus na injection matapos manganak doon sa mga sugat na yon. Yung matandang hilot naman sa amin, malakas ang kutob niya na walang ibang gumawa o may kakayahang gumawa nun, kundi aswang. Mabuti nga daw at nababaw lamang ang pagkakabaon ng mga sugat ni Helen at naagapan ng pagdurugo. Dahil minsan, kapag umaatake ang mga ito ng mga sanggol sa loob ng mismong sinapupunan ng nanay niya, pati yung ina, nadadamay at namamatay din. Kaya swerte pa rin si Helen at nabuhay pa ito. Ayaw mamintang ng mag-asawa, pero sa tuwing naaalala nila yung nangyari, hindi maalis sa isip niya yung mag-asawang naglalako ng inasal. Sa ngayon po, may 3 pamangkin na ako sa kanila. Tahimik pa rin silang naninirahan sa amin sa taas. At ganun pa rin ang pinagkakakitaan namin, ang pag-angkat ng mga produkto. Hindi man maliwanag ang nangyari sa pamangkin ko noon. Sana ay magsilbi itong aral sa atin, lalo na sa mag-asawang nasa sinapupunan pang anak, na lagi nating siguraduhing malusog at ligtas ang inyong dinadala. Sa edad na 75, maagang pumanaw ang lolo ko. Pero sa maiksing taon namin na pagsasama, marami akong nalaman tungkol sa kanya. Isa si lolo sa matanda sa lugar. Ginagalang, maski ang kapitan, siya yung nilalapitan. Lalo na kapag may mga away o hindi pagkakaunawaan sa barangay nila. Kaya naman nung inilibing ito, halos walang tao ang buong lugar dahil lahat nakilibing sa sinasabi nilang ama ng lahat. Taong 1999, nabawian siya ng buhay dahil sa malubhang sakit. Ilang buwan din itong nakaratay at napakaraming gamot, lalo na yung mga pampatanggal ng sakit na dulot ng karamdaman niya. Umiihi na lamang ito sa ginawa ng mga tito ko na arenolang nasa gilid ng higaan niya at may hose na padiretso sa banyo. Lalong tumaas ang respeto ko sa kanya nang may maibahaging karanasan si nanay na para sa akin may halong hilakbot kapag naiisip ko, pero naging patunay kung paano magmahal ang lolo kong ito. Dahil sa nakatira kami ni nanay sa lugar ng tatay ko, ilang beses ko lamang siya nakita. At dahil na rin sa pagkakasabik niya sa akin, bilang apong hindi niya masyadong nakikita, lagi niya akong inuutusan na masahihin siya
kapag nandun kami at binibigyan niya ako ng pera. Minsang sumakto na minamasahe ko yung kamay niya. Pinalitan ito ni Lola ng suot pantaas. Dito, nakita ko sa likuran at tagiliran niya yung mga mahabang guhit. Kahit na moreno at kulubot na ang balat ni Lolo, halata ang mga sugat na ito. Para bang kinaskas ito ng kung anong bagay na malalim ang pagkakabaon. Tinanong ko yun kay nanay pagka-uwi namin galing kay Lolo. At ito ang ibinahagi niya sa akin. Taong 1973. 12 taon si nanay noon. Sa 8 magkakapatid, si nanay yung pinagkakatiwalaan lagi sa kusina. Ito rin ang naging rason kung bakit hindi siya nakapag-aral kasama na yung ibang mas matanda sa kanya. Masakitin kasi ang 2 bunso niyang kapatid na babae. Kaya mas yun ang pinaboran ni na Lolo na makapag-aral nun dahil hikahos din sila sa buhay. Kaya sa batang edad pa lang, marami nang alam si nanay mula sa pagluluto hanggang sa pagtatanim. Kasama nun ni nanay si Tito, nakakatanda niyang kapatid na noong mga panahon na yon, nasa 18 taong gulang. Dumayo sila sa palayan ni Lolo para magbilad ng mga ginapas na palay at maggiling na rin ng mais. Doon sila nanatili sa bahay ng tito nila, kapatid ni Lolo. Nakahati nila noon sa ektarya ng mga palayan. Kakatapos lang ng tanghalian noon, nang biglang kumulimlim at papatak na ang ulan. Kaya maaga nilang kinuha ni Tito ang mga binilad. Di katagalan, lumakas ang ulan na naging dahilan para dun sila manatili sa kubo. Aabutin man sila ng hapon, pero hindi nila magawang umuwi o magpabasa dahil may bitbit pa silang sako ng mais at yung bigas na galing sa tito nila. Wala silang payong nun, kundi plastik lang na lagayan ng abono na ginagawang kapote at minsan yung malaking dahon ng gabi. Mababasa ang bigas kapag pinilit nila at pagdating sa pagkain, katulad ng bigas, napaka-strikto ni Lolo. Nagdadalawang isip pa nga sila nun kung bibit-bitin pa nila ito pa uwi. Gawa ng masama sa pamahiin nila yung humingi at mag-uwi ng bigas sa hapon. Mag-aalas 5 nang tumila na ang ulan at nang makasigurado, nagsimula na silang maglakad sa gitna ng palayan para makarating sa pinakadaan nila pa uwi. Halos nakakagitna na sila sa paglalakad noon nang biglang nangamoy tiyangaw. Yung tiyangaw, mabahong insekto. Napakapit na si nanay noon kay Tito. Si Tito naman, napahigpit ang kapit sa bigas at dalang mais. Alam kasi nila na kapag nangangamoy ng ganitong kabahong insekto, merong aswang sa paligid. Tapos na ang anihan ng mga panahon na yon. Kumbaga, tag-ulan na ulit. Putol na yung mga palay at naghihintay na lamang na mag-araro para sa susunod na taniman. Kaya naman napatigil sila nang bigla na lamang sumulpot sa harap nila ang isang matanda. Saan galing ito? Dapat nakita man lang nila na
nakalapit ito sa kanila, di ba? Pero imbis na magulat, hindi na sila nagtaka. Mas pinangunahan pa sila ng takot. Paano ba naman? Ang matanda kasing ito, tawagin na lang nating Lolo Igoy. Nakatira sa pinakagitna pa ng palayan, malayo sa magkakalapit na bahay. Mula nang mamulat kasi si nanay at ang mga kapatid nito, bali-balita na ang angkan ng matanda sa lahi nilang alagad ng dilim. Ayon kasi sa matatanda, ang mga magulang nito ni Lolo Igoy minsan nang naminsala o nahuli na nag-aanyong mga hayop. At nung namatay ang mga magulang nito, 2 ang sumalo ng pagiging aswang. Isa na dito, si Lolo Igoy. Magmula din nang namatay ang mga magulang nito, iwas na si Lolo Igoy sa mga tao. At lahat ng batang binabati niya, literal na nababati at nagkakasakit. Lalong nangamoy yung baho ng tiyangaw nang magkaharap na sila. Pero ang napansin nila nanay nun, bukod sa mabaho ang paligid, amoy lambanog pa ito at pasuray-suray ng konti kung maglakad. Sa madaling salita, lasing ang matanda. Nasasalubong naman nila ito paminsan-minsan, pero kasama si Lolo. Pinagmamano pa nga daw sila dito. Pero kasi, iba yung tipo ng pakiramdam na nakasalubong mo ang matanda sa gitna ng bukid at magdidis oras na ng gabi. Todo ang ngiti nito sa kanila. Nagtanong pa ito ng saan sila pupunta. Sabi naman nila, pauwi na sila. Inabot ng matanda yung kanang kamay nito. Tanda na pinagmamano sila. Takot at nanginginig man, nagmano na lamang sila nanay. At bawat hawak nga nila sa kamay ni Lolo Igoy, ang sinasambit nito na salita, puwera usog. Nung makalagpas na sila sa matanda, nakalimutan ni Tito yung bigat ng bigas at mais na bitbit. Kapit-kapit pa si nanay na minadali nila yung paglalakad. Mangyak-ngyak na si nanay nun, kaya dasal na lang ito ng dasal. Isa pa, ang dala lang ni Tito noong mga panahon na yon ay ang tirador niya. Wala siyang sukbit na itak. Malay niya bang gagabihin sila? Akala nila yun na yon. Tutal, lasing naman ng matanda. Kaya siguro naman hindi sila aanuhin kung totoong aswang ito. Pero bigla na lamang nangamoy na naman yung halong nabubulok at lambanog. Kaya nagpalingat-lingat sila. Yun nga lang, wala na silang makitang kung sino sa paligid. Pinakuha ni Tito kay nanay ang tirador nito. Gawa ng puno ang kamay niya sa pagbitbit ng bigas at mais. May mga batong bilog na bilog din na pambala nun si Tito. Koleksyon niya ito. Pinupulot niya kapag nakakakita siya ng magandang pwedeng pambala sa tirador niya. Ang sabi lang ni Tito kay nanay, basta pag may nakita siyang alam niyang hindi tao o hayop,
tiradurin niya. Nanginginig na si nanay noon. Nanghihina siya na walang kalakas-lakas para humatak pa ng tirador. Pero pinipilit niya na lang. Dito na rin nila napansin na para bang ang tagal na nilang naglalakad. Halos wala na silang makitang liwanag, kundi yung sa pinakadulo ng dinadaanan nila na may mga gasera na bahay-bahay. Pero parang hindi sila nakakalapit doon. Maya-maya pa, dito na nila narinig yung tunog ng mga yabag sa palayan. May angil, pero hindi nila nakikita. Dumagdag pa ang kilabot nila noon nang yung mga aso sa dulo ng palayan kung nasaan ang main road nagsikahulan, umaalulong at nakaharap sa kanila. Hindi ba tanaw na nila yung dulo at kitang-kita na nila yung ilaw at mga aso doon. Pero bakit parang hindi sila nakakarating? Hindi na nila naisip na baliktarin ang damit nila, gaya ng sinasabi ng mga matatanda. At bago pa man makalapit ang kung anuman na yon, binitawan na lamang ni Tito ang mais at bigas na bitbit niya. Hinatak niya si nanay at dito na sila tumakbo. Todo na ang iyak ni nanay nun. Si Tito naman, sigaw ng sigaw na kung sino man yon, maawa sa kanila at sana wag silang anuhin. Nilakasan pa ni Tito ang sigaw. Nagbaka sakali itong marinig ng mga nakatira doon sa main road. Nandun din ang pakiramdam na may humahabol sa kanila. Kasi maliban sa hingal nila at boses, meron pa silang naririnig na isa pang nilalang na humihingal na halos nasa likuran lang nila. Sa awa ng Diyos, nakarating sila sa dulo. Halos itapon ni Tito si nanay nun. Makasampa lang ito sa paakyat na parte ng palayan, papunta sa main road. Nang makarating na sila sa tuktok, napalingon sila. At sa palayan, nakita nila si Lolo Igoy. Nakangiti. Halata pa rin ang kalasingan sa tindig nito. Pero humahalakhak ito. At ang sabi, "Di ko naman kayo aanuhin. Katuwaan lang kumbaga." Bago ito tumalikod at naglakad ulit papunta sa gitna ng bukid. Saktong pagkawala ng matanda, nawala din daw ang amoy ng tiyangaw. Nakapagtataka din na walang ni isang tao na lumabas sa mga bahay nila. Kahit na sobrang ingay ng kahulan ng mga aso, na para bang wala silang naririnig. Binabaybay na nila pauwi nang masalubong nila ang isa pa nilang nakakatandang kapatid na lalaki. Ang sabi niya, inutusan siya ni Lolo na sunduin o salubungin sila, gawa ng ginabi na sila sa daan. Dito, guminhawa ang pakiramdam ng dalawa. Pero si nanay, nagsimula ng inapoy ng lagnat pagka-uwi. Marami ding sugat si Tito noon, sa paa at ibang parte ng kamay. Marahil ay dahil sa mga makahiya, gawa ng hindi nito ugaling magtsinelas kapag pumupunta sa bukid. Bukod kay nanay na nilagnat, nagkasinat din si Tito noon pagkarating sa bahay.
Sobrang putikan sila at ikinuwento nila ang lahat ng naranasan. Kung ano ang nangyari pa uwi. Kung paanong nabitawan nila yung mais at bigas na bitbit. Nung sumunod na araw, umayos-ayos na ang lahat pero kumalat na din ang balita sa nangyari. Binalikan nila lolo at isa ko pang tito ang dinaanan nila nanay. At dun nga ang sako ng mais at bigas na nabasa sa putikan. Pagkatapos noon, dumiretso sila sa kapatid ni lolo kung saan nagbilad sila nanay ng palay. Pagkabalik nila sa bahay nila, ilang beses tinanong ni lolo si tito at nanay kung sigurado ba silang ang matandang nakita nila ay si Igoy. Dahil nga may nakakita din dito na pauwi nung hapon na yon matapos ang ulan. Matapos makitagay ng lambanog sa isang tindahan na merong nagiinuman. Walang pagdadalawang isip na umuo sila. Sigurado silang siya yon. At base na rin sa pagtatanong-tanong ni lolo, tumugma pa na nakainom ito. Nagtinginan si lolo at ang nakakatanda kong tito. At ang tanong nito kay lolo, "Tay, anong plano?" Bago ko simulan ng ikalawang bahagi, ikaklaro ko lang, hindi manggagamot si lolo. Wala itong alam sa mga orasyon o dasal, at wala din sa lahi namin yung ganon. Pero maalam ito sa mga laman lupa at mga alagad ng dilim. Meron itong copper knife o kung tawagin sa amin, binakuko. Tansong kutsilyo ito na ayon kay nanay, kinatatakutan ng mga aswang at iba pang masasamang elemento. Nakasukbit ito lagi kay lolo. Minsan naman, iniiwan niya itong nakatusok sa mga kanto ng pader sa bahay. O di kaya, isinusuksok niya sa pagitan ng kawayan na sahig ng bahay nila. So ito na. Matapos tanungin si lolo ng isa ko pang tito kung anong plano, gawa ng gigil na gigil itong kapatid ni nanay dun sa matanda. Pero imbis na magalit, nag-isip pa si lolo nun. Hindi naman kasi puro tapang lang ito. Hindi siya yung basta-bastang susugod. Lalo na, at wala din namang karampatang ebidensya yung tungkol sa mga aswang-aswang na yan. Oo, naniniwala at nagkaroon ng karanasan sila nanay. Pero walang batas tungkol sa pagpaparatang sa kanila. Kahit nga siguro ipapulis nila yon, ano ang ipapaliwanag nila, di ba? Ang ginawa nila, pinuntahan nila ito sa mismong bahay, kasama itong tito ko na panganay. Bago sila makarating doon, dinaanan muna nila yung kapatid ni lolo sa bukid, yung pinagbiladan ng palay. Bit-bit ni lolo noon yung tansong kutsilyo niya. Kahit na maaga at mataas pa ang araw noon, mas maigi kasing kausapin itong si Igoy ng ganong oras. Hindi dahil takot ang mga aswang sa araw, kundi dahil mahina ang mga ito sa umaga. Bali ang pumunta doon sa bahay ni Lolo Igoy. Si Lolo, yung kapatid niya, at yung tito ko. Normal ang bahay ni Igoy kung titingnan. Simpleng kubo lang ito. Pero mapaghahalataan mong
nag-iisa lang sa gitna ng bukid. Hindi katulad ng sa kapatid ni Lolo na kahit nasa gitna ng palayan, ilang lakad lang naman bago makarating sa pinaka-main road at mga kabayan. Maayos naman silang pinapasok ng matanda sa bahay nito. Gawa ng kilala naman siya ni Lolo. Pero ang napansin lang nun ng tito ko, hindi makalapit ang matandang ito kay Lolo. At gaya ng ginawa niya kay nanay, tinawag niya na lamang si tito na lumapit sa kanya para magmano. Siya nga pala, yung tito ko naman na ito, nasa 20 anyos na nun. Siya yung pinakapanganay sa lalaki. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Lolo. Dinerecha niya itong Lolo Igoy tungkol sa nangyari noong nakaraang gabi. Ang sabi lang nito, ganun ba? Pasensya ka na, nakainom lang ako. Tsaka hindi ko naman sila aanuhin. Hinatid ko pa nga. Hindi nagustuhan ni Tito ang sagot na yun ni Lolo Igoy. Kaya pinagtaasan niya ito ng boses. Hinatid? Ang daming sugat ng mga kapatid ko. Tapos nilagnat pa. Kung tagain kaya kita ngayon? Agad namang sinuway ni Lolo si Tito. At humingi ito ng dispensa sa matandang pinuntahan nila. Ang sabi lang ni Lolo, wag na niya itong ulitin. Magkakilala naman sila. Nagkakasalubong sa bayan o maski sa daan sa gilid. Kaya sana wag namang taluhin ang mga anak niya. Umuo lamang si Lolo Igoy noon. Pero hindi umalis ang tingin nito kay Tito. Dito na nagpaalam sila Lolo na uuwi na sila. Niyaya pa sila ng matanda na magtanghalian doon. Pero syempre, tumanggi sina Lolo. Mahirap na, di ba? Habang binabagtas nila pauwi, napagsabihan pa ni Lolo itong si Tito ko na dapat hindi na niya ginawa yun dahil baka balikan pa siya o isa sa mga kapatid niya. Sabi ko nga sa unang parte ng kwento, kumalat agad ang balita at ang nangyari dito kay nanay. Siyempre, alam niyo na, kapag nahahaluan ito ng tsismis, dagdag bawas. Sa madaling salita, nasira ang pangalan ni Lolo Igoy. Umabot na ito sa puntong ginagawa na siyang panakot sa mga bata. Yung tipong kapag sinusuway o pinapauwi, ang sigaw ng mga magulang, sige ka, kukunin ka ni Lolo Igoy. Kaya naman, ang sana ay naging maayos na usapan, lalo pang naging magulo ng di kalaunan. Gumaling si nanay noon at dahil sa naging usapan ni na Lolo at ni Igoy, naging kampante silang hindi nalalapit ito. Pero kinimkim pala ng matanda ang galit at puot dahil nga sa kumalat na usapan. Mas lalo na siyang hindi nagpapakita sa mga tao, maski ang dating kainuman nito iwas na sa kanya. Siyempre, yung usap-usapang sinalo niya ang pagkaaswang ng mga magulang niya, nagkaroon ng ebidensya. Malay ba nilang pwede silang mayanggaw, di ba? Minsan, si nanay ang naghahatid o sumusundo sa nakababata niyang kapatid sa eskwelahan, na noon, nilalakad lang nila. Isang partikular na hapon noon, habang papunta siya sa eskwelahan ng kapatid niya para sumundo, nakita niya ang matandang Egoy.
Sa gilid ito ng daan, nakangiti ito sa kanya at para bang tinitsyempuhan ng matanda na walang katao-tao sa paligid. As in, nag-iisa lang si nanay noon. Halos maihi si nanay sa suot niya. Gusto niyang tumakbo, pero nangangatog ang mga binti nito. Lalo na nung nilapitan siya ng matanda. Inabot ng matandang ito ang kamay niya. Gawain na niya ata ang magpamano sa mga bata, kaya ganon. Si nanay nagmano naman. Pero ang hindi maipaliwanag ni nanay noon, nagsalita bigla si Lolo Igoy nang hindi niya maintindihan. At bago ito umalis, sinabihan pa siya na wag na wag susubukang magsumbong kay Lolo dahil nasa paligid lang siya at nakamasid. Dito na sa puntong ito na halos hindi na maalala ni nanay ang nangyari. Pero hindi na niya nasundo ang kapatid niya noon. At ayon kay Tito, sa kapatid niya, umuwi si nanay ng tulala. Mataas ang lagnat. Namumula ang buong katawan na parang nagpipigil itong umiyak. Pinahiga nila ito at dito na ito nagsimulang magsuka. Ang dami niyang sinuka noon, pero laway lang ang lumalabas. Nagwawala daw ito ayon sa mga kapatid niya at hawak ng hawak sa tiyan niya na para daw pinipilipit. Bale, nagising na lamang si nanay noon na may nakalagay na tuob o pausok sa ilalim ng higaan niya. Umiikot ang paningin ni nanay noon kapag sinusubukan niyang dumilat. May manggagamot sa bahay at pinaupo niya si nanay. Gaya ng ibang nakaranas na ng pang-aaswang, pinainom siya ng sariwang itlog. Nung umayos-ayos na ang pakiramdam ni nanay, iniwanan siya ng manghihilot ng kung tawagin nga natin ay habak o panangga. Pero iba ito kaysa sa mga habak na nakikita natin ngayon. Kung ngayon, nasa pulang manipis na tela lang ang lagayan nito. Ito naman, nakalagay sa balat o leather at nakatahi ng maigi. Ang bilin sa kanya, wag na wag itong tatanggalin sa katawan niya. Ilang beses na tinanong ni Lolo si nanay kung ano ang nangyari. Pero takot na takot magsalita si nanay noon. Lalo na kapag naaalala niya yung pananakot ng matanda sa kanya na wag magsusumbong. Kung hindi, may mangyayaring hindi maganda. Ilang araw lang, gumaling na si nanay. Kasabay naman ito, dahil nga sa tag-ulan, may namuong bagyo na naging dahilan para umapaw ang ilog at magkaroon ng baha sa kanila. Halos makalimutan na nila ang nangyari dahil naging busy sila sa pag-akyat ng mga gamit sa taas ng bahay at paglilinis matapos ang baha. Akala nila ito na talaga. Akala ni nanay nakaganti na yung matanda sa kanya. Pero hindi pa pala. Matapos kasing humupa ang baha at bumabaw ang tubig sa ilog, expected na ni nanay na kasama si Lola, bababa sila ng pangpang para manguha ng mga kahoy. Yung mga naputol na sanga
at yung mga naanod ng bagyo para gamitin nilang pangsiga at pangluto. Hindi naman sila nagkalayo ni Lola sa paghatak ng mga kahoy at pagsasalansan. Saglit lang na may hinugot si nanay na isang malaking sanganon sa tabi ng pangpang nang may tumawag sa kanya. Pagtingin niya sa taas, andun si Lolo Igoy. Nakangiti sa kanya. At ito pa, nawala sa isip ni nanay na suotin ang habak noon. Ewan ko ba, siguro kung ako kay nanay, baka lagi kong pitpit yon. Kasi 'di ba, ilang beses ka nang inaswang eh. Tapos ganun pa. Pero ayun nga, hindi nadala ni nanay ang habak niya. Bagay na pinagsisihan niya noon. Nang lingunin niya si Lola, wala na ito. Dagdag pa ni nanay, sa ulo niya itong ilog na ito. Dahil bukod sa dito sila nangangahoy, sumasama din siya sa pagtawid ng kalabaw sa pangpang para magpaligo doon sa ilog na yon. Pero matapos niyang makita si Lolo Igoy, nablangko siya. As in, hindi na siya pamilyar sa ilog. Pati ang daan nila paakyat sa pangpang, nawala. Halos naharangan na ng mga kawayan ng pataas. As in, wala siyang dadaanan paakyat. Tawag ng tawag si nanay kay Lola noon, pero wala. Siya nga pala, sabi nga din daw nila, ang mga aswang may sabagat kung tawagin. Kumbaga, kaya nilang manlinlang at manligaw. Gaya nga nung unang parte, di ba? Yung hindi sila makalampas sa palayan. Ganun ulit ang nangyari kay nanay noon. Sa parte naman ni Lola, bigla nga daw nawala si nanay. Inikot-ikot niya ang hanap dito. Hindi siya sigurado kung umuwi. At kung oo man, bakit hindi nagpaalam at iniwan pa yung mga naipon nilang kahoy sa gilid? Inabot ng ilang minutong naghanap si Lola bago umuwi. Nang malamang wala si nanay sa bahay, sinundo nito kaagad si Lolo at yung mga tito ko sa sakahan sa bahay ng kapatid ni Lolo. Magsisimula na kasi sana silang magplano sa pag-aararo at pagdadirect noon habang malambot na ang lupa para makapagsimula na ng tanim. Nang malaman nga nila na wala si nanay, umuwi ang mga ito para maghanap. Pinauwi nila sa bahay si Lola. Silang tatlo na mga lalaki ang bumaba para mag-ikot. Umuwi sila bandang hapon na. Wala silang nakita. Dito na nila pinaalam sa kapitan ng barangay ang nangyari, na siyang nagpatawag ng tanod para makasamang magronda sa pampang. Umiiyak na si nanay noon. Hindi na niya alam ang gagawin. Dasal ng dasal ito, lalo na at padilim na noon. Hindi niya makita si Mang Egoy, pero nakakarinig siya ng matinis na huni ng ibon na sumusunod sa kanya habang hindi siya tumitigil sa paglalakad. Nagbaka sakaling makakita siya ng sasampahan niya para makaakyat sa pangpang. Sigaw din ito ng sigaw. Tawag ng tawag kay Lola.
Nagmamakaawa si nanay nun kay Lolo Igoy. Kung ano bang pwedeng gawin niya para wag siyang anuhin ng matanda. Pero wala. Puro angil at huni ng ibon lang ang naririnig ni nanay nun. Halatang galit talagang matanda sa kanya. Walang ano-ano. Dito na muling nagpakita ang matanda sa pangpang. Pero ibang-iba na ang mukha nito. Sobrang itim ng pagitan ng mata niya. Daig pa nito ang adik. Bukod sa namumula ang mga mata, dilat na dilat din ito. Pumuputok na halos ang ugat sa leeg. Naninilaw ang mga ngipin na punong-puno ng laway. Hindi niya alam kung susugurin ba siya ng matanda o kakainin. Pero sumakto naman ang biglang pagdating ni Lolo. Wala itong kasama. Siya lang. Dinig na dinig niyang sumisigaw ito. Demonyo ka, Igoy! May usapan tayong hayop ka. Pati anak ko dadalihin mo pa. Pinapadaan kita sa gitna ng palayan namin pero tataluhin mo ko. Yung ginagawa daw ni Lolo nun, hinahampas-hampas niya yung itak sa tubig dun sa ilog. Yung tipong sinasadya niyang ibangga sa bato para kumiskis. Katunog daw ito ng parang hinahasang itak. Sa pagkakaintindi ko sa sinabing paliwanag ni nanay, o di ko lang sigurado pero pwede kayong mag-comment. Kapag daw kasi pinapalo mo ang itak sa tubig, pampawala daw yun ng bisa, ng pampabulag o bagat. Makikita mo ang daan mo at hindi ka na maliligaw. At yung paghampas ng itak sa mga bato-bato, ayaw na ayaw ng mga aswang nun. Yung tipong nagkikiskis o naghahasa ng itak. Dahil para sa kanila, pangit ang tunog nito. Masakit sa tenga. Hindi na nag-isip si Lolo nun. Tinakbo niya si Lolo Igoy. At sa harap mismo ni nanay, nagpangbuno ang dalawa. Malayong malayo ang lakas nila. Nabitawan pa ni Lolo ang itak nun. Tapos ito pa. Hindi na malaman ni nanay kung ang kabunuan ba ni Lolo si Lolo Igoy. Dahil sa tuwing mapapakurap si nanay, nagbabago ang anyo nito. Nagiging aso. Nagiging mabalahibong tao. Pero isa lang ang hindi nagbabago nun. Ang angil nito. Nagigil. Todo yung iyak ni nanay. Dahil ang buong akala niya nun, mamamatay na si Lolo. Kahit siya, hindi makaalis sa kinatatayuan niya. As in, nakastatwa lang siya na nakatitig sa dalawa. Nung makatsyempo si Lolo, nabunot niya yung binakuko o kutsilyo niyang yari sa tanso. Dito na niya niyakap si Mang Egoy. At dito na rin, nagsisisigaw ang matanda. Paano ba naman kasi? Tinapyas ni Lolo ang parte ng tenga nito. Natulak niya si Lolo at dito na ito umakyat sa pangpang habang nagsisisigaw at umiiyak. Dito na napansin ni nanay na nasa malayo-layong parte na sila ng ilog. At ilang minuto pa, dumating sina Tito kasama ang mga tanod. Hindi lang sigurado si nanay kung pati sila nadamay sa pambulag o pagbagat
kasi maski sila, hindi nila mapaliwanag kung bakit nahiwalay si Lolo sa kanila. Napakaraming sugat ni Lolo noon, mula likod at harap ng katawan niya. Napakarami niyang kalmot, lalo na sa parting tagiliran. Siguro, nung yakapin niya yung matanda at matapyas ang tenga nito, saka ito nadali sa gilid niya. May mga bukol din siya sa ulo at hindi na natanong ni nanay kung ano ang ginawa sa tapyas na tenga. Mga 1 pulgada din yung balat na yon. Wala ding ospital na ginawa si Lolo. Hinugasan lang ang sugat nito at hindi ako sigurado kung applicable ito, pero alkohol at dahon ng sili ang pinantatapal niya doon hanggang sa tuluyan na itong gumaling. Yung iba, nawala daw sabi ni nanay kasi mababaw lang. Pero katulad nung nakita ko, naging peklat yung mga malalalim. Hindi din nila alam kung ano ang nangyari kay Lolo Igoy. Hindi daw nila ito ulit kinumpronta. Meron na lang nakapagsabi na abandonado na yung bahay niya dun sa gitna ng bukid. Matapos magkaroon pa ulit ng isa pang bagyo. Wala na itong bubong at tuklap na din ang pader. Senyales na wala nang nakatira. At isa pa, hindi na rin ito nakikita ng kapatid ni Lolo na dumadaan dun sa palayan. Yun nga lang, bantay sarado na silang mga anak na babae. Bawal silang lumabas ng nag-iisa, lalo na kapag pahapon na. Hanggang sa halos bumalik na sa normal ang lahat. Nakapag-asawa si nanay. Yung mga nag-aral niyang kapatid, naging teacher. Yung lalaki, naging seaman. Hanggang sa maipanganak ako at nagbukod na sila ni tatay. Wala nang Lolo Igoy na nagparamdam. Pero sa tuwing makikita nga nila ang kalmot sa katawan ni Lolo, nagpapatunay ito na nung mga panahon na yon, dekada 70, napakarami pa nilang mga nilalang sa dilim na nakikisalamuha sa mga tao. limang taong gulang ako noon. 20 taon na ang nakalipas. Nagkasakit si Lolo. Isang malubhang karamdaman. Maliit lamang ang pamilya namin. 3 lang ang naging anak ni na Lolo at Lola. At isa na doon, si tatay. Noong mga panahon na nagkasakit si Lolo, nasa Maynila ang mga magulang ko. Nagtatrabaho para may pantustos ng pag-aaral ko, naming magkapatid. Bale, ang 2 tita ko at si Lola ang kasama ko na nag-alaga kay Lolo. Medyo pribado din kami. Mga ilang araw mula nang lumala ang sakit ni Lolo at nakaratay ito, hindi pa namin pinaalam kahit na kaninong kamag-anak. Kahit nga ang mismong nasa barangay namin, hindi pa alam ng lahat. Kaya naman nagtaka kami isang araw nang merong dumating na nagbibisikleta at kumatok sa bahay namin. Tawagin na lang natin siyang Erning. Malayong kamag-anak daw namin ito, sabi ng tita ko. Gaano kalayo? Sabihin na lang natin na magpinsang buo si Lolo at ang tatay niya. Ito ang unang beses ko na nakita ito.
Masayain ang mukha. Payat. Hindi ganon kakatangkaran. May pagkamoreno. Napaisip ako kung paano niyang nalaman na may sakit si lolo nun. Lalo na at yung baryo kung saan siya nakatira ay nasa bandang paanan na ng bundok. Mga 5 o 6 na barangay ang layo sa amin. E di ba, kahit nga kabarangay namin, hindi pa alam ng lahat. At isa pa, nag-iisa lang itong pumunta. Walang kasama. Yun nga lang, para bang ako lang ang nagulat sa pagpunta niya sa bahay. Yung lola at 2 tita ko, imbis na magtaka, may halong takot at pag-aalala ang nakita ko sa mga mukha nila. Gaya nyo, gusto kong malaman nun kung bakit ganun ang reaksyon nila. At ang ipinaliwanag ng mga ito ay medyo nagbigay sa akin ng pagtataka at kaliwanagan na totoo ang mga ganitong nilalang. Si Erning, may lahi umano itong aswang. Dun pa lang sa pagdating niya sa bahay, kahit na walang nakakaalam sa malayong kamag-anak namin sa sitwasyon ni Lolo, may ibig sabihin na ito. Bukod kasi sa mga buntis, may mga aswang na naaamoy ang mga may sakit na malapit ng pumanaw. Para sa kanila, para itong hinog na bunga ng isang paborito nilang prutas o pagkain, na ang ibig sabihin lamang nun, malapit nang mawala si Lolo sa mundo. Noong una, pinaramdam nila tita nun na hindi ito welcome sa bahay. Pero nagpumilit ito. At isa pa, takot sina tita kay Lolo. Nang makita nga nito si Erning, natuwa pa ito. Kaya wala din silang magawa noon. Ayun nga lang, ang kagustuhan ni Erning na magbantay sa gabi, hindi nila pinayagan. Sa madaling salita, nagsasalitan kaming mas magpuyat kay Lolo. Mula nang dumating siya, mas nag-alala sila tita sa pwedeng gawin ni Erning sa lolo namin. Siya nga pala, hindi na nakapag-asawa ang 2 kong tita. May kapatid rin ako na 2 pero kasama ng mga magulang ko sa Maynila dahil maliliit pa ang mga ito nung mga panahon na yon. So ayun na nga, may kamalig sa likod ng bahay. Doon nila pinatuloy si Erning. Wala namang naging problema sa kanya. Malinis ang kamalig na ito at sa silong nun, yung mga pinapaalagaan sa amin ng mga manok. Pero mula nang dumating siya sa bahay, nagkaroon na ng konting pagbabago. Lalo na kapag sumasapit ang gabi. Sa tuwing nakakatulog na ng mahimbing si Lolo, dito na mag-iingayan ang mga manok sa silong at magsisimula na yung laging may kumukutkot sa taas ng bubungan, sa tapat mismo kung saan nakahiga ang lolo ko. Para itong tunog ng pako na kinukuskus sa bubong. Dinig na dinig namin itong mga gising pa. Ewan ko ba nun kung bakit hindi makumpronta yun nila tita. Baka lang din dahil sa nirerespeto nila ang gusto ni Lolo nun.
3 araw matapos nun, isang hapon, nagpasama itong si Erning sa akin sa bukid para dalawin ng isang tito namin na pinsan nila tatay. Kumbaga, magpalamig lang doon at makikamusta dahil ninong niya ito. Bago kami umalis, pinalagyan ako nila tita ng luya na nakaperdible sa loob ng damit ko para lang kumbaga makasigurado. Tapos ito na. Lahat ata ng aso sa lugar na nadadaanan namin noon parang galit na galit sa kanya. Kahol ng kahol ang mga ito at yung nakakapanindig balahibo doon, merong umaalulong pa. Pati nga mga nakasalubong namin na kakilala ni Lolo, masama ang tingin sa kanya. Pansin ko din na hindi ito makalapit sa akin. Sa tuwing didikit ako, binibilisan niya ang lakad para magkaroon kami ng distansya o espasyo. Pero nag-uusap naman kami tungkol sa mga bagay-bagay. Ang sabi pa nga niya, kapag daw kinahulan o akmakang hahabulin ng aso, kagatin mo lang ang dila mo para umiwas sila. Nung nasa bukid na kami, tamang pahangin lang habang nakaupo sa terasa at nagngangat-ngat ng tubo. Wala siyang sinabi na kung ano tungkol sa binanggit sa akin ng mga tita ko. Pero may ikinlaro siya sa akin. Hindi niya diretsahang sinabi na totoo ang mga narinig ko. Pero ang sabi niya, mabait naman daw siya. Hindi naman nang aano, pero naiintindihan niya rin ang mga tita ko kung bakit sila ganon sa kanya. Gusto niya lang daw makita si Lolo kasi ilang buwan din itong tumira sa kanila noong mga panahon na nawawala, nagwawala at pinaghahanap ang tatay niya. Wala siyang inamin sa kung totoo o hindi ang pagiging aswang niya. Pero ang pinangako niya lang sa akin, hindi siya mang-aano. Pinatotohanan ito nila tita, yung tungkol sa pagtira ng ilang araw ni Lolo sa lugar nila. Dahil ang nangyari pala, bukod sa magpinsan si Lolo at ang tatay nito, matalik din silang magkaibigan nung kabataan nila. Higit pa sa magpinsan ng turingan. Yun nga lang, sa hindi inaasahan, nayanggaw ang tatay ni Erning. At gaya ng sinabi niya, nawawala ito madalas. At kapag sinusumpong, nagwawala kapag pumapatak ang tanghali o kalaliman ng gabi. Tumatalo nito sa taas ng bintana. Bali pumunta doon si Lolo nang mabalitaang pinaghahanap ito ng ilang mga kabaryo nila. Nahuli kasi ito ng isa sa kapitbahay nila. Nagisingan niyang nag-iingay ang mga inahing baboy niya. At nung ilawan niya ang kulungan, kitang-kita niya kung paanong winakwak ng ama ni Erning ang tiyan ng isa sa mga baboy gamit lamang ang sarili niyang kamay. Nung time din na yon, saktong hindi na din maayos ang relasyon ng nanay at tatay ni Erning. At habang hinihintay nila na makuha sila ng nanay nila palayo sa tatay nito, si Lolo na muna ang gumawi doon para alagaan si Erning at ang batang kapatid nito. Doon na naputol ang kwento dahil hindi nila alam kung nagpakita pa ba ang tatay ni Erning sa kanya. Pero ang nabalitaan nila,
bumalik si Erning doon sa baryo ng tatay niya. Iniwan niya ang mga kapatid niya sa poder ng kanyang ina at nalaman nilang mag-isa niyang pinagluksa ang pagkamatay ng kanyang tatay. Kaya ang sabi, siya ang sumalo ng pagiging aswang ng ama niya. 1 linggo matapos nun, nakasanayan na namin ng mga kaluskos. Parang gumaan na rin ang pakiramdam ni na tita sa kanya dahil wala naman itong ginagawa. Yun nga lang, pinaghandaan nila yung sinyalis na palapit na ang oras ni Lolo. 6:00 ng gabi, narinig namin sa kamalig na nagsusuka si Erning. Gusto ko itong lapitan pero yung bawat duwal niya kasi parang may halong mga angil. Magkakadikit din ang mga bahay nun sa amin, kaya marami ang nakarinig dito. Pero ang atensyon na sana ay sa pagduduwal ni Erning, nabaling kay Lolo dahil tumama ang pagduduwal niya sa paghihingalo ng lolo namin. Ang sumunod na nangyari, ang pinaka hindi ko nagustuhang parte. Siguro dahil sa takot ng mga tita ko noon. Ako lang ang inutusan nila na tumawag ng nagpapadasal sa amin. Sunduin ko daw para madasalan si Lolo. Hindi ko alam kung anong tawag doon sa padasal na yon, sa naghihingalo. Pero para itong pagtanggap sa mga huling sandali niya. Sumakto namang wala pa doon ang nagpadasal sa bahay nila. Pinasundo na lamang ito sa anak niya. So, mag-isa akong umuwi. Ayaw ko ding maghintay doon. Ayaw kong pag-uwi ko, hindi ko na maabutang buhay si Lolo. Pero hindi ko inasahan na may makikita pa pala akong magpapanindig ng balahibo ko bago ako pumasok ng bahay. Ganito ang setup pagpasok. Ang gate namin nasa kanang gilid ng bakuran. Kaharap nun, terasa at pintuan. Pagkapasok mo sa pinto, sa kanan meron agad higaan kung saan nandun si Lolo. Ang higaan na ito, nakadikit sa pader. At ang pader na yon sa kanan. Sa labas nun, may isang dipapa bago ang bakod namin. Nandun din ang antena ng TV namin noon. So basically, makikita mo mula gate ang espasyo na yon sa kanan na nakapagitan sa pader at sa bakod. Doon, bago ako pumasok sa gate, may naaninag akong hugis ng tao sa espasyo na yon sa labas. Nakaharap ito sa pader kung saan nakahiga si Lolo banda. At sa liwanag ng ilaw ng terasa namin, naaninag ko yung pagnganga nito, pamumugto ng leeg, panlilisik ng mata, na parang nagtitimpi o nagpipigil. Pero kahit sa ganong kaanyuan, malinaw na malinaw kung sino yon. Walang iba, kundi si Erning. Kahit takot na takot ako noon, pinagkatiwalaan ko ang salitang binitawan niya na hindi niya kami aanuhin. Sinadya kong patunugin ang gate ng malakas at dumiretsyong pumasok sa loob ng bahay nang walang lingon-lingon. Binulungan ko si tita kung ano ang nakita ko. Ang sagot niya lang sa akin, huwag ko na lang pansinin. 9:00 ng gabi,
Dineklarang wala na si Lolo. Maklaro ko lang. Pinaospital namin siya. Pero ayun nga, mas pinili ni Lolo na manatili na lamang sa bahay hanggang sa huling sandali ng buhay niya. Hindi namin magawang kontrahin ito dahil nakikita namin na mas nangihina at nalulungkot siya sa ospital. At isa pa, si Lolo ang nagsisilbing batas sa bahay nung nabubuhay pa siya. Lahat ng sinasabi niya dapat sundin. Habang hinihintay namin ang kukuha ng katawan ni Lolo para madala sa punerarya, kabilin-bilinan ni Tita noon na wag iiwan ang katawan ni Lolo. Hindi din nagpakita si Erning. Wala siya nung naghihingalo si Lolo at wala siya nung nalagutan ito ng hininga. Ang sabi ni Tita, maigi nang wala siya doon at siguro desisyon niya na iyon. Gusto niya lang sigurong makita si Lolo sa paraang alam niya dahil malaki ang utang na loob niya dito. Basta, wag na wag daw naming iiwan ang katawan at panatilihing sarado ang pintuan. Habang ang mga tita ko nag-aasikaso sa kusina at sa kwarto kung saan nandun ang cabinet ng mga gamit ni Lolo, nakarinig ako bigla ng kaluskos. Sa pader, dun sa gilid ni Lolo. Kasabayan nito, yung mabigat na mga hingal. Dahil sa takot na baka mamaya may kumuha sa katawan ni Lolo, kahit naninigas na ito, hinawakan ko siya ng maigi sa kamay niya. Hindi ko inalis ang mata ko sa kanya. Hindi ko din magawang tawagin at puntahan si Tita noon. Basta nakafocus ako kay Lolo, dasal ako ng dasal, habang ang mga kaluskos at mga yabag nandun lang, pabalik-balik, paikot-ikot. Mga ilang oras pa bago dumating ang kumuha ng katawan niya. Wala pa din si Erning. Nagpakita ito kinaumagahan, pero walang imik si Tita. Parang normal lang. Kumbaga, nandun yung pakiramdam na alam namin na nagpipigil ka, kaya wala ka. Mga ganon. Tahimik lang ito pero halatang puyat na puyat ang mga mata. Tapos ako naman, ewan ko ba kung bakit ko pa naitanong ito. Pero ang unang lumabas sa bibig ko noon, kung saan siya galing. Nakayuko lang ito. Ang sinagot niya sa akin, basta nandun lang daw siya sa tabi-tabi. Halos magtatanghali na nang dumating ang kabaong noon. Dito na nagawang humarap ni Erning kay Lolo. Naging normal siya buong araw at buong gabi. Nakikisalamuha sa mga tao sa lamay. Nakikisugal. Yun nga lang, sa tuwing magsisimula ng dasal, nawawala ito. Nagpapaalam na magyuyosi lang sa tindahan. Sa araw ng libing, magkatabi kami sa prosesyon habang dala-dala niya ang bisikleta niya. Hindi siya pumasok ng simbahan. Nagantay na lamang siya sa labas hanggang matapos ang misa. Pagkatapos ng misa, sumabay ulit siya sa prosesyon papunta sa sementeryo. Matapos ang libing, hindi na ito nagpagpag o bumalik sa amin para kumain. Nagpaalam ito. Diretsahan niya kaming kinausap. Kasama noon si Nanay at ang mga kapatid ko na umuwi mula nang naburol si Lolo. Klinaro lang talaga ni Erning na nandun lang siya
para magpasalamat at magbigay pugay sa minsang naging tatay-tatayan niya. Nakayuko pa itong sinabi na kahit hinahanap-hanap ng tiyan niya ang lasa ng naghihingalo, hindi niya umano magagawang taluhin si Lolo o kami. Hindi na ako umalis sa lugar ni Lolo. Dito na ako tumanda. Hanggang sa pumanaw si Lola at maparte ang lupain. Nagpatayo ako ng sariling bahay sa lupain na binigay sa amin ng mga magulang ko. Ang mga kapatid ko, nakasanayan na sa Maynila at umuuwi na lamang sila nila nanay at tatay para magbakasyon. Ngayon, senior na rin ang mga magulang ko. Pero magmula nang namatay si Lolo, hindi ko na nakita pa, maski ang anino ni Erning, ang malayo naming kamag-anak. Isa akong gasoline boy sa isang probinsya. At kapag nasa probinsya ka, katulad ng pinagtatrabahuhan ko, hindi 24 oras ang gasoline station. Mga 7 or 8 p.m. nagsasara na kami. Pero minsan, kahit sarado na, kailangan pa naming mag-extend para sa mga liquidation at paglilinis. 11:00 na noon. Piyesta kasi kaya sobrang naging busy kami noon sa pag-aayos pagkatapos. Meron naman akong service na motor. Kailangan yun kasi mga 7:00 pa lang, wala ka na talagang masasakyan. Unless mag-aarkila ka ng tricycle na may kamahalan din. Bali ang pauwi sa amin noon, medyo liblib. Kung ang gasolinahan ay nasa bayan, mga 2 kilometro mula doon ay liliko ka sa pagkadating mo sa simbahan ng iglesia. Pagkakaliwa mo doon, may susunod pang isang kanto na pakanan. Pagkaliko mo naman ay hindi na simentado ang daan. Puro puno na to hanggang sa makarating ka sa dulo na buhangin na halos. Malapit lang kasi kami noon sa dagat. Doon pa lang sa gasolinahan, napapansin ko na ang isang maitim na asong aali-aligid. Medyo may kalakihan ito. Sabi ko nga sa kasama ko, parang may breed. Sayang naman to kapag nahuli ng barangay. Siguradong mahal ang itutubos dito. Habang nagdadrive ay nakalimutan ko na halos ang tungkol doon. Hanggang sa malapit na ako sa kanto pakanan. Napatigil ako saglit bago ako lumiko. Napansin ko kasi na may nakaharang sa daan. Nung papalapit na ako ay saka ko nakita na ito yung asong napansin ko sa gasolinahan kanina. Maayos itong nakaupo sa gitna ng daan. Ako naman, kahit nagtataka ay umiwas na lamang. Dinaan sa gilid ang motor, saka kumanan. Habang nagdadrive doon sa parte na yon, para bang hindi ako mapakali. Pakiramdam ko, may mga matang nakatingin sa akin. Tapos, parang naging sobrang dilim ng headlights ko, kahit naka-high beam pa. Ang sumunod na nangyari, nagpasya sa akin na humarurot. Nakarinig ako ng mga pagaspas. Medyo malakas ang hangin. Tapos, narinig ko na parang may paghampas ng mga pakpak sa mga sanga-sanga
Pagkatingin ko sa side mirror ko, doon ko na piniga ang throttle. Kitang-kita ko kasi sa salamin ng motor ko na to yung dalawang malalaking pakpak na para bang sinusundan ako. Napakalapit na nito sa akin. Mga ilang dipa na lamang. Buong-buo yung piga ko noon sa motor. Bahala na kung sumemplang o may masagasaan. Basta hindi lang ako maabot ng nilalang na ito. Hindi iba ang aswang sa amin. Kaya nung nakarating ako sa buhanginan, medyo napakalma ako. Wala na din kasi yung malaking ibon na sumusunod sa akin. At isa pa, talagang hindi makakalapit ang mga ito doon. Lalo na sa amoy ng buhangin. Dagat na merong asin. Maalat kasi yung buhangin, lalong-lalo na yung tubig. Kinabukasan nun, nilagnat na ako. Tumagal lang naman ng isang buong araw. Mula noon, hindi na ako nagpapalipas ng sobrang gabi sa daan. Inaagahan ko na lamang ang pasok kung kailangan. Mahirap na kasi baka sa susunod na habulin ako ng nilalang na yon, baka maabutan na niya ako.